Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po ay muli na namang mag-aaral, magbubulay, magninilay ng mga salita po ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan, kagalingan, kasiglahan, kaganapan, kaligtasan at katagumpayan ng ating pong pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Kaya mga magulang, mga kapatid, nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan at patuloy po na maranasan po ninyo po nating lahat ang kagandahang loob ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Can you say Amen? At nawa po patuloy nating maranasan din ang presensya, ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa araw-araw po ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Brother Christian, Ate Susan Cabreros o Sister Susan Cabreros, hallelujah, na siyang nababasa ko ngayon ng inyong mga pangalan. Ate Yolita, Brother Kian Denver, at sa kanya o sa iyong mga magulang. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po. Minsan pa sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Ganon din po sa iyo, Ate Julie, at sa iyong pamilya. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Kanina medyo na-pressure po ako nga gumawa ng topic. Purihin ang Panginoon. Akalain yung inabot ako ng 4:30. Oh, hallelujah. O higit pa. Praise the Lord. Ang tagal kung nag-aral at nanalangin at humingi ng revelation sa Panginoon kung ano po ang aking i-discuss. Sa dami po ng mga nagagawa kong topic, buhat pa nung una hanggang ngayon, siyempre po nagkakaroon minsan ng kalituhan ng isang mga ngaral kung ano po ang subject matter na kanyang ituturo. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa Panginoon, talagang nagahol sa oras. But anyway, ang Diyos po ay talagang buhay sa ating mga buhay. Dahil ito po ang ating pag-aaralan mamaya, mga magulang, mga kapatid. Ito ang ating deklarasyon, gaya ng deklarasyon ng mabuting balita na ating pag-aaralan o ating pagninilay-nilayan. Bago pong lahat, tayo po muna ay manalangin. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Aming Ama, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, niluluwalhati ka po namin, dinadakila, pinararangalan po namin ang iyong kapurihan, kaluwalhatian, hallelujah, sa aming mga buhay. Sapagkat kung kami po hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa, kaya ino-honor ka po namin, ina-acknowledge namin ang iyong presence, ang iyong power, authority sa aming kalagitnaan. At tunay nga po, walang ibang makakatulong sa aming lahat, kundi tanging ikaw lamang, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya't anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig, hindi mabibigo. Sino mang lumalapit, hindi mo itataboy. Kaya't sa mga oras na ito, anumang nagawa po namin hindi naging kalugod-lugod sa iyo, minsan pa patawad po. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami sa kapatawaran
sa kaligtasan, sa biyaya, pagpapala sa iyong pagkilos at paggawa sa aming buhay. At dalangin po namin ang subject matter na aming pag-aaralan, na kung saan pangunahan mo po kaming lahat, ang iyong abang lingkod na ito. Bigyan mo po kami patuloy ng wisdom, knowledge, understanding. Nang sa ganon, hindi lamang namin maintindihan, bagkos maisabuhay po namin itong aming mapag-aaralan. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, kaisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ba'y naniniwala na ang ating dakilang manunubos ay buhay? Can you say Amen? Sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay na ito, mga magulang at mga kapatid, hallelujah, gaya po ng mabuting balita na ating pong pag-aaralan. Pero bago po ang lahat, welcome po mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, kasangga, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, kabarkada, kaibigan, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa programang ito. Sumain niyo po nawa ang patuloy na kagandahang loob ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. So kung meron po kayong Bible, kunin po ninyo ang inyong mga Bible, gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos, notebook, notepads, upang maisulat po ninyo itong napakaganda at napakabuting subject matter. Hallelujah, na ating pong pag-aaralan. Ito po ay God's idea, absolute truth. Again, hindi po ito opinion ng inyong abang lingkod. Hindi ko rin po ito kuro-kuro. Hallelujah, hindi po ito chismis. Hallelujah. Kung hindi, ito po ay talagang katotohanan na ating pong mababasa at makikita sa banal na kasulatan sa pangalan ni Jesus. So narito po ang ating pag-aaralan o ang titulo sa Job chapter 19 verse 25. Sabay-sabay po tayo sa ating pagbasa. Isang text lang po ang aking babasahin sa sulat po ni Job o sa aklat po ni Job. Hallelujah. Job, kabanata 11, mula po sa talatang 25. Ang title po natin, I know that my Redeemer and Vindicator lives. I know that my Redeemer and Vindicator lives. Job chapter 19 verse 25, Job kabanata 11 talatang 25, at ang sabi po ay ganito, ngunit talastas ko na manunubos, o ulitin natin, ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. For I know that my Redeemer liveth. Sa ibang salin po sa Biblia, ang nakasulat po, for I know that my Redeemer and Vindicator lives. Ituloy po natin, and that he shall stand at the latter day upon the earth. My brothers and sisters in Christ, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So ano po ang ating makikita dito, Brother Mervin?
Ano ang ating matututunan dito, Ate Evelyn, Ate Susan Cabreros, at sa inyo pong lahat, mga taga Jesus is Wonderful, mga taga New Life, Nanay Emmy Cabrero, Sister Lumen Maralas, hallelujah, Brother Kian Denver, Ate Kiel, sa inyo pong lahat, ano ba ang gustong ipasabi sa atin ng Diyos dito? O makinig po kayo ha. Ito po ay personal declaration, personal decision, hallelujah, personal faith ni Job. Ito po ay personal understanding ni Job sa kanya o sa ating dakilang manunubos. Can you say amen? Na siya ring dapat nating gayahin at tularan. Narito po ang aking panimula. In today's world, where anxiety, fear, worry, and all kinds of negativity rising, we are called to live just like Job's creed. Just like Job's creed. Sa kasalukuyang mundo po na ating ginagalawan na masyado pong mataas ang antas ng kabalisahan, ng takot, ng pangamba, hallelujah, at kung ano-ano pang iba't ibang negatibo, na kung saan tayo po ay tinawag na tularan at gayahin po natin ang credo. Ulitin ko ang credo ni Job. It's a confession and profession of faith. It's a confession and profession of faith. Meaning to affirm faith in allegiance to God. To affirm faith in allegiance to God, na kung saan ipinapahayag ni Job at dapat din nating ipahayag ang kanyang pakikiisa o pakikisama sa Diyos sa mabuting balita na ating pong binasa. You know, my brothers and sisters in Christ, we live in a time when news often exaggerated or misleading. Nabubuhay po tayo sa panahon na pagka minsan o kung minsan po itong mga bali-balita ay masyado pong exads, masyado pong misleading. Ibig mong sabihin, hindi po talaga nagtuturo ng katotohanan. Ito po ay nagliligaw, na kung saan ito po ay kumakalat. It spreads instantly through social media, na kumakalat o napakabilis na kumakalat sa social media, filling the world with fear and uncertainty, na kung saan pinupuno niya, hallelujah, ang mundo o ang mga tao ng takot at di tiyak, hallelujah, o kawalan ng katiyakan. Can you say amen? The Bible describes this era as perilous times. Ang Biblia po, ini-interpret niya yung era natin sa panahon ngayon na mapanganib na panahon. Mapanganib na panahon where information itself can cause harm as powerful as weapons, na kung saan yung mga impormasyon mismo ay nagdudulot ng panganib. Na gaya ng isang makapangyarihang sandata. Hindi ba? Yan po ay mababasa natin sa 2 Timoteo, Kabanata 3,
talatang 1. In such time like this, at gaya rin naman ng mga panahong ito, Job's creed becomes an anchor. Itong kredo ni Job na ating binasa sa Job 19:25 ay maari po nating maging angkla. Anong klaseng angkla? Dagdagan natin. Angkla ng ating mga kaluluwa. Enabling us to rise above fear and cling to God's promises, na kung saan magkaroon po tayo ng kakayanang maungusan natin itong mga takot at tayo ay patuloy na kumapit sa pangako po ng Diyos. Hallelujah! Na ating pong binasa, na siyang ating pag-aaralan at pagninilay-nilayan ngayong umaga, ngayong hapon, at ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Mula pa nung mga nagdaang araw, napakarami pong nagme-message sa akin na humihingi po ng dasal at panalangin sa kanilang mga katawan at buhay. Halimbawa, si Mami Glo Manalastas, nung isang araw lang, hinihingi niya na ipagdasal ko ang kanyang anak na si Brother Mervin. Brother Mervin, ngayon pa lang, patuloy kang kumapit. Again, cling to God's promises. Dito sa pag-aaralan natin, naniniwala ko, patuloy na aayusin, pagagandahin, palalakasin niya, pag-iibayuhin niya ang lakas, hallelujah, ang kagalingan at kasiglahan sa iyong katawan at buhay, ayon sa pananalig mo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say amen, Brother Mervin? Ganon din kay Kuya Arnold Enriquez, nagpapapray din siya sa akin kahapon. Nabasa ko yung sulat niya sa kanyang prayer request, na kung saan hinihingi niya rin ang kanyang katawan. Pero very positive si Brother Arnold na maging maayos ang kanyang katawan, na siya ay patuloy ding pagagalingin at palalakasin sa nararamdaman niyang ito. Hindi ko na lang po babanggitin. Ganon din kay Ate Tess. Hallelujah. Ganon din kay Nanay Emmy. Yung mga anak niya, yung mga apo niya, meron siyang ipinapanalangin. Tapos yung kaibigan niya dyan sa Estados Unidos, humihingi rin ng dasal at panalangin sa kanilang mga katawan at buhay, o sa iba't ibang larangan o aspeto ng kanilang buhay. Marahil ganun din po sa inyo mga magulang ko at mga kapatid, hindi ba? Can you say amen? Sigurado po ko dyan lahat naman po tayo ay may kahilingan sa Diyos. Kaya tayo po'y makinig ng mabuti kung ano po ang ibig sabihin ng ating binasa sa aklat ni Job, Kabanata 11, talatang 25. Ano ulit ang sabi niya doon? Pakinggan niyo muli sa mga ngayon lamang nakapagbukas, mga magulang ko at mga kapatid. For I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth. Ngunit talastas ko na, manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. 3 bagay ang gusto ko pong i-share sa inyo sa mabuting balitang ito na ating pong binasa. Ano po ba ang itinuturo ng Diyos kay Job? Alam naman po natin si Job ay isa sa mga lingkod niya sa lumang tipan na nakaranas ng matitinding pagsubok sa buhay. Naranasan niya ang lahat ng klase ng kapagsubukan sa buhay. Kaya dito sa kalagitnaan ng kanyang buhay, pananampalataya o buhay paglilingkod, hallelujah, na isulat ang talatang ito na na ang kanyang manunubos ay buhay. At siya ring dapat sabihin natin sa ating mga sarili na alam nating ang ating manunubos ay buhay.
sa larangan o rather sa lahat ng larangan ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. O purihin natin ang ating buhay na Diyos. Number 1, ano ang itinuturo ng Diyos kay Job? Truths to ponder. Truths to ponder. Mga katotohanan na dapat po nating pagnilay-nilayan, isa puso, isa isip. Dito po, sa mabuting balita na ating pag-aaralan. Number 1, listen to this. Job was taught by God to believe in a living Redeemer. Job was taught by God to believe in a living Redeemer. Kaya sabi sa ating pagbasa I know, sabi niya, I know my Redeemer lives. Ngunit talastas ko, sabi ni Job, na manunubos ko o manunubos sa akin ay buhay. Talastas ni Job, meron siyang kaunawaan, meron siyang kaalaman, at yan ang tinuturo ng Diyos sa kanya, at tinuturo din ng Diyos para sa ating lahat. Ano man ang problema mo, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang kaganapan sa buhay mo, yan ang ating ideklara, yan ang ating iprofess, yan ang ating i-confess sa ating mga katawan, sa iyong sakit, sa iyong karamdaman, sa iyong mga pangangailangan sa buhay, sa iyong mga dinaramdam sa buhay na ito. Maniwala ka, manalig ka, gaya ng sinasabi ng Diyos kay Job, na tinuturuan niya itong maniwala sa buhay na manunubos. Can you say amen? Buhay ang ating manunubos. Buhay ang Diyos. Buhay na buhay si Jesus sa ating mga buhay. Ang Greek word po na ginamit dito ay Goel. G-O-E-L. Goel. Ibig mong sabihin, next of kin. Next of kin. Ano ba yung next of kin? Halimbawa, magre-retired ako sa aking paghahanap buhay o sa aking trabaho. Yung aking anak, siya yung aking next of kin. Kung papayag ang kumpanya o pumapayag ang kumpanya, yung anak ko, ang aking ipapalit. O yung pamangking ko, ang aking ipapalit. Ang tawag doon, next of kin. Yun ang ibig sabihin ng Goel. Yun ang ibig sabihin ng living Redeemer. Can you say amen? Naniniwala ka, Kuya Arnold? Pinagaling ka na ng Panginoon. Pati yung pinsang buo mo na nilalapit mo parati sa akin sa prayer request na mini-message mo ko para ipag-pray yung pinsan mo, para ipag-pray ka. Sinasabi ko po sa inyong lahat, ang ating buhay na manunubos, ang siyang patuloy na magpapagaling, magpapalakas, magpapatibay ng inyong mga katawan at buhay, ganon din ang inyong buhay, pananampalataya at buhay, paglilingkod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? O purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong mawalan ng loob. Take courage. Sabi po sa John 16:33, take courage. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mag-back down. Huwag kang tumalikod sa buhay pananampalataya, sa buhay paglilingkod sa Diyos. Ito lang ang ating panghawakan, itong pangako ng Diyos na ito ngayon na ating pinagninilay-nilayan. Ano uli ang tinuturo? Ano uli ang tinuturo? To believe in a living Redeemer. To believe in a living Redeemer. Ito yung ginawa sa akin ni Lord At siya rin gagawin patuloy sa inyong lahat, Brother Christian, Tita Susan, Ate Evelyn, Sister Lumen,
Nanay Emmy, Mami Glo Manalastas, sa inyo pong lahat na nanonood sa akin ngayon. God exists. God exists sa buhay po nating ito. Sa pangalan ni Jesus, buhay na buhay ang Diyos. Kung naranasan ko ang katubusan ng Panginoon, hallelujah, siya ring mararanasan mo. Oh, hallelujah. Hindi lang yung katubusan ng ating mga kaluluwa, purihin ng Panginoon, kundi yung katubusan ng ating buhay, higit sa lahat. Sa bagay, yung kaluluwa, buhay din ang ibig sabihin nun eh. Katubusan ng ating katawan, ng ating kaisipan, ng ating damdamin, ng ating kalooban, at ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. Yan ang ginawa ng Diyos kay Job. Hallelujah. Can you say amen? Alam nyo kung bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kung hindi Diyos ng mga buhay. Amen? O, basahin natin yan sa Matthew 22:32. Supporting verse natin. Matthew 22 verse 32. Ano po sabi rito, mga magulang ko at mga kapatid? O, bago pong lahat, pakishare po ninyo ang live stream na ito para kumalat po ang mabuting balita o ang subject matter o ang God's idea na ito, ha. Pakishare lang po. Ipasa po natin sa iba. Hallelujah. Matthew 22 verse 32. Ano po sabi rito, mga magulang, mga kapatid? I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. O, itong supporting verse na ito, pag nababasa natin ang salitang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang ibig pong sabihin yan, itong magkakaibang henerasyon na ito, hallelujah. O, na kung saan si Abraham, si Isaac, si Jacob, naranasan nila yung pagkilos ng Diyos. Hindi lang si Job. Lahat ng mga heroes of the Bible, naranasan nila ang pagkilos ng Diyos. Hallelujah. Na kung saan, para silang nakasandal sa pader. Yan ang ibig sabihin yan eh. Para silang nakasandal sa pader. Oh, di ba? Meron tayong bato sa lahat ng panahon na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang gumagawa, na siyang gumaganap na sa inyong lahat sa mga oras na ito, mga magulang ko at mga kapatid. Can you say amen? Na kung saan hari nawang ibigay ng Diyos mula sa kanyang salita at kalooban ang hangarin mo sa iyong dasal at panalangin sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating buhay na Diyos. Amen? O, basahin din natin yung Luke 20 verse 38. Luke 20 verse 38. Another supporting verse. Ano po sabi rito? Mga magulang, mga kapatid, open your Bible. Lucas 20:38 para ma-establish natin itong unang-unang pagninilay na tayo ay maniniwala, pananaligan natin ang buhay na manunubos. Hallelujah. Luke 20 verse 38. Ang sabi po'y ganito, my brothers and sisters, purihin ang Panginoon. Siya nga'y hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sapagkat, listen to this, sapagkat nangabubuhay sa Kanya ang lahat. Sapagkat nangabubuhay sa Kanya ang lahat. Kung ang Diyos natin, kung ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang ating buhay na manunubos, ay buhay naman talaga.
Amen? O, tayo rin na nasa Kanya, na naniniwala, na nananalig, na nananampalataya, hallelujah, na gumaganap sa Kanyang mga salita ay nangabubuhay din. Sabi sa supporting verse na ating binasa, sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. O, ganon din sa'yo, Sister Susan. Pinagaling na rin yung mister mo. O, ganon din sa'yo, Paring Right. Pinagaling ka na rin ni Lord. Kaya magkita tayo sa November 16, ha? Paring Right. Amen. Ikaw ang aking cameraman. Ikaw ang aking video man, Paring Right, ha? O. Umuo ka na, Paring Right. Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya wala pong may dadahilan ng sino man sa atin na tayo ay lupaypay sa buhay pananampalatayang ito. Kung ang Diyos natin buhay na buhay, hindi mo kailangang maging lupaypay. Wow, gandang rhyme nun Kung ang Diyos natin buhay na buhay, hindi mo kailangan maging lupaypay. Kaya bumangon ka, tumindig ka, pasanin mo yung higaan mo, lumakad ka ng may pananalig at paniniwala sa buhay na manunubos nating lahat. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord! Amen! Sister Andrea Manalastas, o purihin ng Panginoon. Number 2, na itinuturo sa atin ng Job 19:25 ay ito. Job was taught by God in the glory of the Redeemer. Ayan. Job was taught by God in the glory of the Redeemer. Tinuturuan ng Diyos si Job ng na maniwala sa kaluwalhatian ng kanyang manunubos. Job, dagdagan natin yun. Job was taught by God to believe in the glory of the Redeemer, or in the glory of His Redeemer. Purihin natin ang Panginoon. At yan din ang tinuturo sa atin, mga magulang, mga kapatid. Di ba, Mamiglo Manalastas, kailan lang naranasan mo yung sakit mo, yung karamdaman mo? Purihin ang Panginoon. Tapos biglang-bigla, kamukat-mukat. Bigla ka nag-message sa akin, sabi mo, ayos na ako, brother. Purihin ang Panginoon. Di ba, ganun din yung kapatid mo. Lalong-lalo na yung kapatid mo na, ilang taon na ba, Mamiglo? Yung ateng mo, 92 years old, 93 years old ba yan? Na nadupilas, na bumagsak ang kanyang katawan, nadapa siya. Purihin ang Panginoon. Biro mong hindi nagkaluray-luray yung katawan niya, bagkos ang ayos-ayos pa ng tindig niya. Nakakapasyal pa siya. Sabi mo, nakakapagtinda pa. Magkakasama kayo ngayon. Hari nawa. Purihin ng Panginoon. At hari nawa, Mamiglo, maka-attend din kayo sa November 16 sa ating gawain. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Maniwala tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang tinuturo. Kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sabi dito, sa ating binasa, balikan natin, Job 19:25. Bakit kailangan tayong maniwala sa kaluwalhatian ng ating buhay na manunubos? Brother Elmer, purihin ang Panginoon. Bakit? Eto, balikan natin. Nando sa bandang dulo. Pagpapakita yun ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi rito, ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo
sa lupa, sa kahuli-hulihan. Kita nyo? Walang ibang titindig sa kahuli-hulihan. In the latter days, sa kaganapan ng huling panahon, ang kaluwalhatian lamang, ang kadakilaan lamang, ang kapurihan lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang mag-i-exist sa kaganapan ng huling panahon. Gayon din ang kanyang salita, ang kaluwalhatian ni Jesus na siya ring salita. Yan ang titindig hanggang sa kahuli-hulihang panahon. Can you say amen? Praise the Lord. Kaya naniniwala ang abang lingkod na ito sa Shekinah glory ng Diyos. Yung maningning na kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. Can you say amen? Magningning nawa sa inyong mga tahanan, sa inyong mga katawan at buhay, magningning nawa sa Kapaskuhan. Purihin ang Panginoon ang kaluwalhatian ni Lord Jesus Christ sa ating lahat. Mga magulang ko at mga kapatid, lalong-lalo na, hari nawa sa pagpasok ng bagong taon. Yan ang kiniklaim natin, di ba? Sa pangalan ni Jesus. Purihin ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano sabi ng Isaiah 59:19-20? Patungkol ito sa glory. Patungkol ito sa glory ng ating buhay na manunubos. Narinig mo yon, Ate G? Sister G? Yung aking sinabi? Amen? Purihin ang Panginoon. Isaiah 59:19-20. Open your Bible para ma-establish natin yung salitang Job was taught by God in the glory of the Redeemer, na kung saan mananalig tayo sa bagay na ito. Paniniwalaan natin to, di ba, mga magulang, mga kapatid? Amen? Ano po sabi? Isaiah 59:19-20. Purihin ka, Panginoon. Makinig. Sister Gina. Praise the Lord. Magningning ang kaluwalhatian ni Lord sa pamilya nyo. Mga magulang ko at mga kapatid, sa pamilya nyo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa gayoy, sabi po rito, katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran. At ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw. Narinig niyo yun? Sapagkat siya ay darating na parang bugso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. Meron din palang ganong pagdating ang Panginoon sa kaganapan ng huling panahon. Sapagkat siya ay darating na parang bugso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. At isang manunubos ay paroroon sa Sion, at sa kanila na nangahihiwalay sa Jacob ng pagsalansang, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Narinig niyo yun? Bakit sa Sion? Kasi yun ang lugar na kung saan naandun yung mga sambahan o pagsamba sa Sion ng bansang Israel. At sa kanila na nangahihiwalay sa Jacob ng pagsalansang. Yun daw po na nalalayo. Sa Jacob ng pagsalansang o ng pagkakasala, sabi ng Panginoon. Declarative statement po yan. In what manner? Sa pamagitan po ng glory of the Redeemer. Sa pamagitan ng kaluwalhatian ng ating buhay na manunubos.
O, di ba? Kaya magdagdag pa tayo sa bagong tipan. O, Job 14:19. Open your Bible. Sa bagong tipan. Juan 14:19. Dagdagan natin itong pangalawang pagninilay na ito. Bigyan natin ng supporting verse para ma-establish lalo sa ating buhay pananampalataya at buhay paglilingkod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Sabi po ay ganito, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. In what manner? Sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Sapagkat ako'y nabubuhay, sabi ni Jesus, dinideclare niya na itong propesiya niyang ito, na pagkatapos niyang mabayubay sa krus ng Kalbaryos, pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, dinideclare niya muli. Sabi niya sa kanyang mga alagad, again listen to this. Job 14:19. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ko. Sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Di ba? Ganyan ang mararanasan ng mga taong naniniwala at sumasampalataya sa kaluwalhatian ng ating dakilang manunubos. Mga bubuhay rin naman kayo, sabi ni Jesus, sapagkat si Jesus ay nangabubuhay, mga bubuhay rin naman kayo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ay, napakagandang mga talata nito, mga magulang at mga kapatid. Kaya walang may dadahilan ng sino man sa inyo na manlupaypay. Di ba? Bumangon ka dyan. Umalis ka sa sitwasyong ikay ng lulupaypay. Umalis ka dyan. Purihin ang Panginoon. Umalis ka dyan. Bumangon ka. Tumayo ka. Tumindig ka. Ideklara mo ang iyong buhay pananampalataya at buhay pananalig sa maluwalhating buhay na manunubos nating lahat. Si Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Minsan pa, papurihan natin ang Diyos. Praise the Lord. Ate Evelyn, magaling na yung asawa mo. Magaling na yung asawa mo. Sabihin mo sa asawa mo, bumangon ka na. Sabihin mo, hallelujah, bangon, tindig, lakad. Lakad. Sabihin mo, maglakad-lakad. Hindi yung laging nakaupo, hindi yung laging nakahiga lang, lagi dyan lang sa bahay nyo. Purihin ang Panginoon. Palakarin mo, hayaan ma-exercise siya. Purihin ang Panginoon. Huwag kang matakot. Buhay ang Diyos natin. Pinapanalangin natin siya. Pinapanalangin natin ang isa't isa. Praise the Lord. Maari bang hindi kumilos? Maari bang hindi gagawa ang Diyos ng mga bagay na mabuti para sa kanyang mga anak? Sa pangalan ni Jesus, gayong pinaniniwalaan natin ang kaluwalhatian ng ating buhay na manunubos sa pangalan ni Jesus. Amen? Wow! Kaya hindi na baling na-pressure ako kanina sa paggawa ng topic. Hindi na bali. Sulit naman. Purihin ang Panginoon. Sulit naman. Akalain nyo, nagmamadali pa akong magplansya ng aking damit. Nagmamadali pa akong maligo. Nagmamadali pa akong magpa-load. Hallelujah! Dahil na-pressure ako, katatapos ko lang gumawa ng topic bago ako mag-live stream. Pero salamat dahil sulit naman at talaga namang buhay na buhay si Lord na kumikilos ngayon sa inyo o sa ating kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen! Di ba, Brother Elmer? Ready ka na ba, Brother Elmer? Sa subject matter mo? Sister Jessa? Brother Robert? Ready na ba kayo sa inyong mga subject matter? Lahat kayo nagagamitin ni Lord. Sa November 16, are you ready? Bakit ba ako na-pressure kanina? Kasi ginawa ko rin yung topic ko para sa
November 16. Tatlo yung topic ko sa November 16 eh. Listen, tatlo yung topic ko sa November 16. Bali, 4 na topics ang ginawa ko ngayong araw na ito. Kaya inaabot ako hanggang alas 4:30 mahigit. Purihin ng Panginoon. Pero gaya ng sabi ko sa inyo, sulit na sulit dahil buhay na buhay ang ating dakilang manunubos. Hallelujah! Amen and amen. Ready na rin si brother. Ready na rin si pastor sa November 16. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Number 3. Job was taught by God to put his total confidence to Him. Job was taught by God to put his total confidence to Him. Ang pangatlong tinuturo ng Job 19:25 na ating binasa ay ito. Tinuruan ng Diyos si Job na ibigay ang lubos at ganap niyang tiwala o kumpiyansa sa Diyos o sa Kanya. Yung sa Kanya, kay Lord yun ha. Can you say amen? Yun ang tinuturo. Maging lubos, maging ganap ang ating tiwala, ang ating kumpiyansa sa Panginoon. Kaya ikaw, Kuya Arnold, na nagpapapray over sa akin kanina, humihingi ng prayer, brother, ng panalangin, minessage mo ko, yung pinsan mo, si Mami Glo Manalastas para kay Brother Mervin, si Nanay Emmy para sa kanyang katawan, kasi may nararamdaman din si Nanay Emmy sa kanyang tagiliran. Magaling ka na, Nanay Emmy. Kagabi pa lang, pinagaling ka na, Nanay Emmy. Pati yung apo mo na pinagpe-pray natin, pati yung isa pang anak mo, lahat na ng mga anak mo, lahat na ng mga apo mo, lahat na kayo, mga magulang, mga kapatid, maniwala kayo. Basta meron tayong kumpiyansa, meron tayong tiwala kay Lord. Inuulit ko, para kang nakasandal sa pader. Hallelujah! Para kang nakasandal sa pader. Nakasandal sa bato. Lumakas man ang malakas na unos, ang malakas na bagyo, ang malakas na alon, hindi ka magigiba, hindi ka maaalon, hindi ka maanod. Hallelujah! Hindi ka babagsak, hindi ka magagapi. Matthew 7:24 to the following verses. Basahin na lang natin yun. Nakatindig ka pa rin, nakatayo ka pa rin, buhay na buhay ka pa rin, malakas ka pa rin. Hallelujah! Ligtas ka, matatag at matibay, dahil ang sinasandalan mo ay hindi kastilyong buhangin, kung hindi ang bato sa lahat ng panahon na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Nawala na po kagad. Wow! Sabi ni Brother Mervin, nawala na po kagad hyperacidity ko. Instant. Thank you, Jesus! Ang galing mo, Lord. Biro nyo yan? Yan ang declaration of faith, Brother Mervin. Mga kapatid, ayan, nagpapatotoo siya. Habang nakikinig siya ng mabuting balita, habang nanonood siya sa abang lingkod na ito, nawala po kagad ang kanyang hyperacidity. Instant, sabi niya. Thank you, Jesus, sabi ni Brother Mervin. Purihin natin ang ating mahal na Panginoong Yesus. Ang galing. Ang galing-galing talaga ni Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Di ba? Ngayon, alam nyo na, di ba? Ready na si brother, Biro nyon, 4 na topic. Papuri sa Panginoon, ha? Papuri kay Lord. Kaya kalat-kalat yung mga libro ko kanina, kalat-kalat yung mga notes ko. Siyempre, basa ng basa, isip ng isip, Lord. Pray ng pray, Lord. Bigyan mo ko revelation, Lord. Bigyan mo ko ng tinatawag na illumination. Bigyan mo ko ng inspiration, Lord, ng iyong salita para sa topic ngayon.
at sa topic sa November 16. Biro nyo, 3 ang topic kong i-discuss sa November 16. 3. Buti nga, may sumagot pa dun sa isa. Available yung isang kabataan na ginagamit na rin ni Lord. Kaya sa kanya ko binigay yung isa. Di salamat. Kung hindi, 4 ang i-discuss ko dapat sa November 16. Pero salamat, nabawasan. Di ba? Nabawasan. Ganyan. Ganyan. Kahit pa, mag-4, mag-5 pa yung topic, okay lang. Basta meron tayong kumpiyansa kay Lord, may tiwala tayo kay Lord, di ba, Brother Elmer, Sister Jessa, Sister Claire, Brother Robert, sa inyong lahat, pati sa mga mag-MC, magpipraise and worship, maglilid ng worship, at sa inyong lahat na dadalo, sa November 16. Ngayon pa lang, hallelujah, may ginawa na ang Panginoon, because faith is now. Ngayon pa lang, may ginawa na si Lord sa inyong lahat. Pati sa inyo na nanonood sa akin ngayon, sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Lakas ng kumpiyansa mo kay Lord, brother Ay, dapat lang. Subok ko na si Lord. Yun ang ibig sabihin nun Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ibig sabihin nun, subok na natin si Lord. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, Matthew 22:32, subok na nila si Lord. Itong 3 generation na ito. Di tayo rin. Subok na natin si Lord kahit ano pa ang pagdaanan natin. Basta tayo may kumpiyansa, may tiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo ilalaglag ng Diyos natin. Hallelujah! I know, sabi ni Job, I know my Redeemer and my Vindicator lives. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ate Julie Enriquez. Bigyan natin ng supporting verse. Itong pangatlong pagninilay natin, Hebrew 13. Dapat kabisado nyo na to, mga magulang, mga kapatid. Hebrew 13. Verses 5 and 6. Hallelujah. Hebreo 13. 5-6. Ito magandang 5-6. Kung meron ng magandang 5-6, walang iba kundi Hebrew 13:5-6 at yung sa lumang tipa naman, Proverbs 3:5-6. Hallelujah. Amen. Ang sabi po ay ganito. Hebreo 13:5-6. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Narinig niyo yun? Sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin o papagkukulangin. Ang lalim ng Tagalog. Ulitin natin Sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Verse 6. Ano pat ating masasabi ng buong tapang? Ibig sabihin yan, with confidence. Ng buong tapang, with confidence. Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Narinig niyo yun, mga magulang, mga kapatid? Purihin natin ang ating buhay na Diyos. Dito sa pangatlong pagninilay na ating pinag-aaralan, ano ba tinuturo sa atin? Dagdagan natin. Ano tinuro ni Yahweh kay Job? Sa pangatlong pagninilay natin, yung perception at perspective ni Job ay certain. Job's perception and perspective is certain. Yung pananaw, di ba? Yung perception ni Job ay tiyak. Yun ang tinuturo ng Diyos kay Job. At yun din ang tinuturo ng Diyos sa mabuting balita na ating binasa, kasama na nitong mga supporting verses na ito na binasa rin natin.
tinuturuan tayo ng Diyos na maging tiyak ang ating mga persepsyon o pananaw sa buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa tinuturo? Na ang pananampalataya ni Job ay tiyak. Yan ang nagagawa pag meron tayong lubos at ganap na kumpiyansa o tiwala sa Diyos. Nagiging ganap at dapat maging ganap, maging tiyak. O yan, maging tiyak ang ating buhay pananampalataya sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? So ngayon pa lang, bago ko matapos if you link your faith in God, expect great results. If you link your faith in God, expect great results. Bakit? Sabi ng Bible, Matthew 21, verse 22, paborito kong verse ito sa Bible, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 21 verse 22. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa pagtatapos ng pagtuturo at pangangaral na ito, gaya ni Job, naniniwala ka ba na buhay ang iyong manunubos na siyang tatayo sa kahuli-hulihang kaganapan ng panahon at sasamahan niya tayo, purihin ang Panginoon, hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po napagpala kayo ng mga salita na inyo pong narinig sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag niyo pong kalilimutan na ibahagi ang live stream na ito for us to promulgate, for us to propagate ito pong salita ng Diyos sa lahat ng kinapal, sa lahat ng kinapal sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Papatayin ko lang po itong aking tablet para magamit po sa susunod na linggo. Purihin ang Panginoon. So tayo po'y manalangin. Panghawakan po natin itong mabuting balita na ating pong binasa. Kukunin ko lang po itong mga prayer request o lagi po nagpapapray sa abang lingkod na ito dito po sa ating live stream. Mga magulang, mga kapatid, tandaan nyo, buhay ang ating manunubos na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, maniwala ka, manalig ka, manampalataya ka na ngayon pa lang, gaya ng ginawa ni Lord kay Brother Mervin, ngayon pa lang, kanina pa lang, hallelujah, hanggang sa matapos ito, hanggang sa mapanood ito ng iba, gumagawa na, kumikilos na ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, minsan pa palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Amen. And amen. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka po naming pinapupurihan, niluluwalhati, dinadakila. Pinararangalan po namin ang iyong pangalan na tunay nga po, ikaw ay buhay. Ikaw ay buhay sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Kaya akin pong ipinagkakatiwala, ibinibigay sa iyo ang mapagpala at mapaghimalang kamay ang lahat po ng mga nanonood sa abang lingkod na ito, sa live stream na ito, lahat ng makakapanood dyan po sa NCR,
Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na inaabot po ng programang ito, sa lahat po ng mga churches, community, ministry, sa lahat ng mga kapwa ko lingkod ng Diyos na nanonood, sa lahat ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment, Lord, ng live stream na ito, maraming pong salamat. Salamat po sa iyong pagkilos. Salamat po sa iyong paggawa. Hallelujah! Sa buhay po ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po dahil tunay nga, ikaw ay nagpapamalas na ng mga kahanga-hanga at kamanghamanghang bagay gaya ng ginawa mo kanina kay Brother Mervin. Instant Lord, na siya'y pinagaling mo ayon sa kanyang patotoo. In Jesus' name. At siya rin gagawin mo sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya, sa lahat ng mga taong ito, Lord, na laging sumusuporta at nanonood sa banal na gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord, sa iyong divine healing, divine intervention, divine provision, divine manifestation, divine giftings, divine success, divine salvation, divine protection, divine grace and favor na ipinaparanas mo sa kanilang lahat ayon sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, sa mga kapatirang ito na personal kong babasahin ang kanilang mga pangalan at kanilang pamilya. Sa buhay po ni Nanay Amy, Lord, ang lahat ng members ng kanyang family, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, yaong mga anak niya at mga apo niya na mini-message niya sa akin na dapat silang ipanalangin, Lord, silang lahat na po ay aking pinagpe-pray. Lahat po sila, ang buong Cabreros family, dyan sa US, sa Canada, sa Payatas, sa Pangasinan, sa Bulacan. Salamat po, Lord. Salamat. Gaya ng deklarasyon ni Job, we all know that our Redeemer lives sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, thank you dahil tinugon mo na po si Nanay Amy sa kanyang prayer request in all areas and aspects of their lives. Kasama ng mga anak niya, ng mga apo niya, pati yung mga kasamahan niya dyan sa pananampalatayang kanilang kinabibilangan. Salamat po, Lord. Hindi ko man mabasa isa-isa ang kanilang mga pangalan. Lord, all of them are blessed, healed, redeemed. Hallelujah. In Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po, Lord, ang buhay ni Ate G, ang kanyang mister, ang kanyang mga anak, mga apo, ang buong pamilya po ni Ate G. Salamat din po, Lord, sa iyong pagkilos at paggawa sa kanilang buhay. Ganon din po kay Ate Pe, sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya, kay Ate Mila, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Ate Adele, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Sister Tess, sa kanyang mga kapatid, anak at apo, at sa buong pamilya niya, dyan po sa Caloocan, ganon din po sa province na kanilang kinabibilangan. Hallelujah. Kay Major Lim, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya, sa hipag po ni Sister G, sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan. Hallelujah. Kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family. Kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family. Kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya. Kay Sister Lisa and family. Kay Sister Teresa, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Kay Sister Vivian Bisco, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Kay Kuya Arnold Enriquez, salamat po, Lord, pinagaling mo na siya. Maging sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Sa kanyang pinsan, hallelujah, yung pinsan niya, Lord, na nasa Las Vegas,
Nevada na si Sister Carmen Verin Hill. Lord, salamat po. Pinagaling mo na rin ang pinsan ni Kuya Arnold na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Sa dugo mo, Jesus, na taga Nazaret. Maging kay Ate Evelyn, sa kanyang mister, at sa kanyang buong pamilya. Kay Sister Edlyn, sa kanyang mister at sa kanyang 2 anak. Diyan po sa lugar ng Japan. Hallelujah. Kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho, salamat po Lord. Pinagaling mo na rin po si Ate Tess, Lord. Magaling na po siya in Jesus' mighty and powerful name. Ganon din sa mga prayer request niya sa kanyang mister na si Major Simon Sancho, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo at sa mga kasama niya sa bahay. Ganon din yung mga kaibigan niya na isinasama po namin sa panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family. Maraming pong salamat, Lord, sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa. Again, sa buong Maralas family, sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Rhea, dyan po sa Estados Unidos, salamat po Lord, may hanap buhay na siya, malakas na siya, nakakapag-serve na siyang muli. Diyan po sa US, hallelujah, in Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po sa kanyang mister at sa buong family niya sa US at diyan po sa Lagro, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Sister Maria Baricuatro, sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya, hallelujah. Kay Sister Adele Tordesillas, salamat po Panginoon, dyan sa Australia. Ikaw may kumikilos at gumagawa sa kanya at sa buong family niya. Maging dyan po sa pamilya niya sa West Avenue. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Sister Merlin Canto, dyan po sa lugar ng Belgium, at yung biyahe po nila at yung journey nila diyan po sa Spain o Madrid, Spain. Salamat po Lord na sinasamahan mo na sila at patuloy mo silang sasamahan sa journey nila diyan po sa Madrid, Spain. At ganoon din yung mga anak niya, yung mga apo niya, hallelujah, diyan po sa Iloilo, at yung mga anak niyang sumasakay ng barko at isang nurse diyan po sa London. Salamat din po sa iyong pagkilos at sa iyong paggawa sa kanila mga buhay sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay at sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, hallelujah, yung kaisa-isang anak niya na nasa ibang bansa at yung kaisa-isang apo niya na nasa ibang bansa. Salamat din po sa protection mo, sa gabay mo, sa pag-iingat mo, hallelujah, sa buhay nilang lahat, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, dyan po sa Estados Unidos, yung family niya dyan sa New Jersey, yung family nila dyan sa Mexico, sa London, sa Leganes, Iloilo, sa Payatas, hallelujah, sa Samar. Maraming pong salamat Lord sa pagkilos mo at sa pamilya mo, sa pamilya, hallelujah, sa pagkilos mo at paggawa mo sa buong pamilya. Purihin ka Panginoon. Kina Ate Doris at Kuya George, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, kay Brother Rio, salamat po Lord sa iyong pagkilos at paggawa din sa pamilyang ito, sa kanilang mga magulang, mga kapatid at mga anak po nila. Salamat po Lord, salamat. At salamat po, makakadalo sila sa November 16 sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa amin pong banal na gawain, hallelujah, sa Jesus is Wonderful Ministry at sa New Life Community, again, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Brother Robert Cabagnot, Sister Sheila Cabagnot. I-bless mo po kanilang mga hanap buhay, negosyo, upang sila po, Lord,
ay maging pagpapala sa community, ministry, at pamilya na kanilang kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Mami Yo and family, kay Lance Jeyus Umali, salamat po sa healing. Hallelujah. Oh yes, oh Lord. Purihin ka, Panginoon. Maging kay Sister Rose, kay Brother Jong, na aking pong mga kapatid, maraming pong salamat, Lord, sa pagkilos mo, patuloy na kalakasan, kagalingan, kasiglahan sa mga katawan at buhay ng mga kapatid kong ito. Sa pangalan mo, Jesus, maging sa aking mahal na ina. Sa aking mahal na ina at sa lahat ng mga kapatid ko, mga bayaw ko, sa mga pamangking ko, Lord, salamat po. Pinagaling mo na ang aking pamangkin na si Hannah. At salamat po sa kaarawan ng aking mga dalawang pamangkin na pogi. Hallelujah. Nagwapo na si Brother EJ at si Brother CJ. Brother CJ, Brother EJ, happy birthday sa inyo mga anak. Sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po na may birthday ngayong buwan ng November, Lord, pinagpe-pray ko po silang lahat. Lahat na may birthday ngayong buwan ng Nobyembre, kasama po silang ipinapanalangin. Sa pangalan mo, Jesus, maging ang kabuuan ng Payatas Chapter. Lahat po ng mga elders namin dyan at yung mga kabataan, Lord, yung mga kabataan na amin pong inaalagaan, Lord, patuloy mo silang bigyan ng kagandahang loob, ng iyong kagandahang loob. Hallelujah. Upang patuloy pong maging mabuting mga bata. Mapanuto ang mga batang ito, Lord God, dyan po sa Payatas. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. At ang mga taga Iloilo Chapter, dyan po sa Kalayaan, sa Holy Spirit, sa Batasan, lahat po sila, Lord. Maraming salamat sa pananatili nila. Sa Jesus is wonderful. Hallelujah. Maging ang mga taga Tondo Chapter, ang mga taga Leganes Iloilo Chapter, ang mga taga Lagro Community, Lord, lahat po sila. At bawat pamilya na kanilang kinabibilangan ay akin din pong ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Ang mga taga Jesus is Wonderful Ministry, ang mga taga New Life Community, dyan po sa Maypaho, at maging ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan ay ibinibigay ko rin po sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Biring, dyan po sa Caloocan Maypaho, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Hallelujah. Sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko, salamat din po sa iyong pagkilos at paggawa sa kanilang mga buhay. At sa lahat po ng mga kumpare ko, Lord, kilala mo po silang lahat. Hindi ko man po sila maisa-isa, maging lahat ng mga kumari ko. Hallelujah. Salamat din po sa iyong pagkilos at sa iyong paggawa sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. At maging ang katagumpayan po ng aming gawain sa darating po na Sabado, sa November 16, dyan po sa Christ the King, sa Johnson Hall, 1 to 8 p.m. Maraming pong salamat, Lord. Ngayon pa lamang, nananalig na po kami na may ginawa ka na sa buhay po ng bawat isa. Sa lahat po sa amin, sa lahat po na magpa-participate, dadalo at gaganap ng kanilang mga tungkulin, salamat sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa. Sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po ng mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship sa pangunguna ni Sister Jessa, Lord, salamat po. At pagpalain mo ang aming muling pagsasama-sama at pagkikita-kita face to face sa ika-120 days. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kay Brother Elmer Paboriques, kay Sister Nene Pascual, na siyang mga katuwang ko po sa social media ministry. Salamat din po, at sa kanilang pamilya na kinabibilangan. Sila man po ay pinagpapala mo. Yes, Lord. Special prayer po. Salamat kay Lord. Ako po ay masaya, Lord. Nakita ko ang pangalan
special mention ang pangalan ng aking inaanak na si Brother Lawrence Maralas, Engineer Lawrence Maralas. Anak, pinagpe-pray kita at ang may bahay mo, ang mga apo ko anak, nawa makadalo kayo anak, mga anak, sa gawain sa November 16, Engineer Lawrence Maralas. Hallelujah. Salamat po Lord, tears of joy. Nakita ko ang pangalan ng aking inaanak na ito sa mahabang panahon. Ngayon ko lang po nakita. At nanonood po siya. Nanonood pala siya, nakinig pala siya ngayon. Salamat po Lord sa buhay ni Engineer Boy Maralas. Oh Lord, salamat po, tears of joy. Amen and amen. Hallelujah. Yes Lord, salamat din po Panginoon sa bawat pamilyang Pilipino na inaabot mo ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Bawat pamilyang Pilipino here and abroad. Maraming pong salamat. Nawa po Lord, makakilala ang bawat pamilyang Pilipino, matanggap kanila aming Panginoong Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, manunubos ng kanilang buhay sa pangalan mo Jesus, at matanggap nila Lord ang iyong mga salita again sa pangalan mo Jesus, sa pangalan mo Jesus. Maging ang aming gobyerno, ang aming pamahalaan sa pangunguna po ni Ferdinand Bongbong Marcos, ang aming pangalawang Pangulo, Sara Duterte, lahat po ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, sa lahat po ng mga gabinete ng administrasyong ito, Lord, we pray na pagkakaisa, pag-ibig, ang manahan, Lord, upang magawa nila ang kanilang mga tungkulin, yung angkop at nararapat nilang gawin para po sa aming bansa, para sa bansang Pilipinas, sa pangalan mo Jesus. Ganoon din po Lord, ang mga kaguluhan sa gitnang silangan, ang mga kaguluhan sa iba't ibang mga bansa, Lord, mga nakakaranas ng chaos, ng calamity, ng disaster, o anumang nararanasan ng bawat bansa, Lord, I pray na ikaw ang papagitna. Gaya ng aming pinag-aralan, I know, we all know that our Redeemer lives sa pangalan ni Jesus. At sa pagtatapos po, O Diyos, ng aming panalangin ito, we all claim by faith, through faith, with faith, that all of us are prospered, redeemed, more than conquerors, triumphant, gifted, accepted, blessed. All of us are saved, and most especially, all of us are valued and loved by you, O God, in the mighty and powerful name of Jesus. Kaya Ama, marami pong salamat sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot sa aming mga dasal at panalangin mula sa iyong mga salita. John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga magulang, mga kapatid, meron po tayong YouTube channel. The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. Mag-subscribe po kayo at panoorin po ninyo ang ating YouTube channel na ito. Marami na pong bagong na-upload o in-upload. Ito pong si Brother Elmer, kaya supportahan din po ninyo ang ating YouTube channel. Again, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. Mag-subscribe po kayo. I-hit nyo po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong
upload. Hallelujah. At mag-follow din po kayo ng ating FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. At tayo pong lahat, mga magulang, mga kapatid, makita-kita po tayo sa ating pong banal na gawain sa November 16. Ha? Diyan po sa Christ the King Johnson Hall sa araw ng Sabado, 1 to 8 p.m. Hallelujah. Sa ating Charism Seminar. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At meron po tayong ginaganap na sabayang panalangin, mga magulang, mga kapatid. Kami po sa Jesus Wonderful Ministry at sa New Life Community ay sabay-sabay pong nananalangin tuwing alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat sa amin po ng mga leaders at elders, si Sister Lumen Maralas, kay Ate G Perito, at sa lahat po ng mga taga Jesus Wonderful Ministry at New Life Community. Welcome po kayong lahat na sumabay sa amin, ha? Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ka, aming Panginoon sa Kristo. At kung gusto po ninyong kami po ay makarating sa mga lugar po ninyo, kahit saan pa yan, sa loob at labas ng ating bansa, kahit saan pa ho yan, mag-message lang ho kayo sa amin, i-message lang po ninyo ang abang lingkod na ito, para naman po makarating kami sa church nyo, sa ministry nyo, sa community nyo, sa family nyo, sa lugar nyo. Makapag-mission po kami dyan for us to promulgate, to propagate God's Word sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So minsan pa, mga magulang, mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong lahat. Makita-kita po tayo sa araw ng linggo, alas 5 po ng hapon sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Sumayin niyo po ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat.